Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng patuloy na lumalalim na tensyon sa South China Sea, isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng Estados Unidos sa ilalim ng kanilang alyansa sa Pilipinas. Mahigit 1,000 sundalong Amerikano, lahat ay may malawak na karanasan sa aktwal na labanan at mga operasyong pandigma sa iba't ibang panig ng mundo, ang sabay-sabay na idineploy sa mga estratehikong lokasyon sa loob ng Pilipinas. Ang kanilang pangunahing layunin, kontrahin at hadlangan ang lalong agresibong pagkilos ng China sa mga katubigang inaangkin nito, mga bahaging matagal nang kinikilala ng pandaigdigang batas bilang pag-aari ng Pilipinas. Ang pagsasanib puwersa ay formal na isinakatuparan sa ilalim ng Operation Resolute Guardian, isang operasyong militar na tumatayo sa legal na balangkas ng kasunduang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong taong 1951. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, nakasaad na ang anumang armadong pag-atake laban sa alinmang puwersang militar ng Pilipinas sa rehiyong Pasipiko ay ituturing na banta rin sa Estados Unidos at dapat tugunan ng parehong bansa sa pamamagitan ng kolektibong aksyon. Ang deployment ng mga sundalong Amerikano ay isinagawa sa 3 pangunahing base militar, sa lalawigan ng Palawan na direktang nakaharap sa South China Sea, sa mga base sa Luzon na nagsisilbing estratehikong linya sa hilagang bahagi ng bansa, at sa kanlurang baybayin ng arkipelago kung saan mas mabilis ang paggalaw sa mga maritime choke points. Ang mga base na ito ay pinalalakas ngayon, hindi lamang sa bilang ng tauhan, kundi pati na rin sa mga kagamitan, sistema ng komunikasyon, at kangayahang teknolohikal upang matugunan ang mga posibleng banta sa soberenya ng bansa. Ngunit higit pa sa pagpapakita ng lakas militar, malinaw ang intensyon ng Estados Unidos na buuin ang tiwala at koneksyon sa mga komunidad ng mga Pilipinong direktang naapektuhan ng tensyon sa dagat. Sa kanilang pananatili sa bansa, ang mga sundalong Amerikano ay nakatakdang makibahagi sa mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng pagtatayo ng mga tulay, kalsada at mga pasilidad na maaaring magamit hindi lamang sa operasyon militar, kundi pati na rin sa mga pangangailangan ng sibilyang populasyon. Mayroon ding mga aktibidad na layuning palalimin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal, mula sa mga medical mission hanggang sa mga pagsasanay sa disaster response, upang ipakitang ang kanilang presensya ay hindi okupasyon, kundi pagtindig sa tabi ng isang kaalyado. Ang ganitong uri ng presensya ay may malalim na implikasyon sa larangan ng geopolitika. Hindi ito basta-basta pagpapadala lamang ng tropa, kundi isang matatag na pahayag ng paninindigan. Ipinapamalas ng Estados Unidos na hindi ito mananahimik sa harap ng patuloy na agresyon ng China, na ilang taon nang patuloy nagpapalawak sa pamamagitan ng reclamation projects, pagtatayo ng base militar sa mga isla, at mga insidente ng panggigipit sa mga Pilipinong mangingisda sa kanilang sariling karagatan. Ang pagpapadala ng puwersa ay hindi lamang depensa para sa Pilipinas, kundi isang estratehikong galaw upang panatilihin ang freedom of navigation sa isa sa pinakamahalagang maritime routes sa buong mundo. Sa konteksto ng batas internasyonal, lalong nagkakaroon ng bigat ang papel ng Estados Unidos bilang tagapagtanggol ng tinatawag na rules-based international order. Sa panahong ang ilang bansa ay sinusubukang baluktutin ang kasaysayan upang gawing patayan ng bagong pag-aangkin ng teritoryo, itinataguyod ng Amerika at ng Pilipinas ang prinsipyo ng soberanya at legalidad. Hindi maikakaila na ang Operation Resolute Guardian ay isang tagpo kung saan ang salita ay isinasalin sa gawa. At sa harap ng banta mula sa isang kapangyarihang nais ipataw ang sarili sa rehiyon, malinaw ang mensahe. Ang mga kaalyado ay handang umaksyon, hindi lang magsalita. Habang patuloy na nagbabanta ang posibilidad ng eskalasyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na puwersang militar sa buong mundo, ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas ay nagsisilbing balanse sa kapangyarihan. Hindi ito simpleng pagpapadala ng tulong, kundi isang deklarasyon ng suporta, isang sandigan ng pag-asa, at isang babala sa sinumang magtatangkang lumabag sa pandaigdigang batas. Sa mga susunod na araw, habang ang tensyon ay patuloy na umiinit, lalong magiging malinaw kung ito ay simula ng muling pagbabalik ng balanseng lakas sa rehiyon o ng isang hindi inaasahang banggaan na maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan sa Asia-Pasipiko.
Ang South China Sea ay nananatiling isa sa pinakamahalagang estratehikong katubigan sa buong mundo. At ang tumitinding tensyon sa rehiyong ito ay hindi na lamang isyu ng mga bansang nakapalibot dito, kundi usaping may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at kapayapaan. Taon-taon, tinatayang 1/3 ng kabuuang maritime trade sa buong mundo na may kabuuang halaga na higit sa 3 trilyong dolyar ang dumaraan sa kipot ng South China Sea. Sa mga kargamentong ito ay kasama ang lanis, electronics, pagkain at iba pang pangunahing produkto na bumubuhay sa pandaigdigang supply chains. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay may critical na posisyon. Ang ating bansa ay tila nagiging tulay ng mga daluyong ng kalakal na dumaraan sa mga vital shipping lanes, na kung mapunta sa maling kamay ang kontrol, ay maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa daloy ng pandaigdigang ekonomiya. Sa ilalim ng kasalukuyang balanse ng kapangyarihan, ang sinumang may kontrol sa mga katubigang ito ay may hawak sa isang pangunahing ugat ng pandaigdigang kalakalan, isang realidad na hindi pinalalagpas ng anumang bansang may ambisyon sa geopolitika. Sa kabila ng malinaw na desisyong inilabas ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, isang hatol na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa mga inaangking historical rights ng China sa ilalim ng tinaguriang 9-dash line. Hindi pa rin tumitigil ang Beijing sa kanilang mga aktibidad. Patuloy nitong pinatatag ang kanilang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng agresibong reclamation ng mga isla, pagtatayo ng mga base militar, at paglalagay ng mga missile systems sa mga lugar na halos lubog pa sa dagat. Ang mga reef na dating tahanan lamang ng mga isdang dagat ay ngayon ay pinatibay ng semento, bakal, at armas, isang malinaw na hamon hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong kaayusang pandaigdig. Ang mga aksyong ito ay tahasang lumalabag sa umiiral na batas internasyonal, partikular sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na siyang nagbibigay sa Pilipinas ng karapatang soberenya sa loob ng kanyang Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa ilalim ng UNCLOS, may buong karapatan ng Pilipinas na makinabang, mag-eksplora at mag-develop ng likas na yaman sa loob ng nasabing sako. Subalit tila walang halaga sa mata ng China ang mga legal na basihang ito. Sa halip ay inuugatan nila ang kanilang mga hakbang sa di umano'y kasaysayan at lumang mapa na hindi kinikilala ng anumang internasyonal na hukuman. Ang resulta ng ganitong uri ng salungatan ay ang pagbubuo ng tinatawag na flashpoint, isang sensitibong lugar kung saan kahit ang isang maliit na insidente ay maaaring lumaki at magdulot ng malawakang hidwaan. Ang South China Sea ay hindi na lamang arena ng diplomatikong palitan ng salita. Ito na ay nagiging larangan ng aktwal na militarisasyon, kung saan ang bawat galaw ng barko, paglipad ng eroplano at pagtatayo ng bagong pasilidad ay binibigyang kahulugan ng buong mundo. Sa isang rehiyong binubuo ng mga bansang may sari-sariling interes at kasaysayang may bahid ng tensyon, isang maling kalkulasyon lamang ay maaaring magpaalab sa apoy ng digmaan. Kaya't hindi maikakaila na ang usapin ng kontrol sa South China Sea ay higit pa sa simpleng territorial dispute. Ito ay isang salamin ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng dalawang malalaking puwersa sa mundo, ang Estados Unidos at ang China, kung saan ang Pilipinas ay nasa gitna ng eksena. Habang patuloy ang Amerika sa pansuporta sa freedom of navigation at rules-based international order, ipinapakita naman ng China ang kanilang determinasyon na palawakin ang impluensya sa pamamagitan ng pagwasak sa mga legal na balangkas na itinatag ng internasyonal na komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang posibilidad ng diplomasya ng isang landas patungo sa kapayapaan sa halip na banggaan. Subalit ang diplomasya ay hindi magiging epektibo kung wala ang tinatawag na balanseng lakas. Ang mga pataharan at kasunduan sa papel ay nananatiling mahina kung wala ang kakayahang ipatupad ito sa aktwal. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga pagsasanib puwersa, gaya ng Operation Resolute Guardian, upang itaguyod ang prinsipyo ng soberenya, igiit ang karapatan ng Pilipinas at ituwid ang takbo ng pandaigdigang hustisya. Habang tumitindi ang tensyon, ang mundo ay nakatingin sa South China Sea, hindi lamang upang obserbahan, kundi upang timbangin ang mga galaw na maaaring makaapekto sa kapayapaan ng rehiyon at seguridad ng buong daigdig. Sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatiling bukas.
Hanggang saan ang kaya ni sakripisyo para sa prinsipyo? At kailan magiging sapat ang salita upang pigilan ang pagputok ng isang panibagong digmaan sa kalagitnaan ng karagatan? Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, isang makasaysayang hakbang sa larangan ng depensa at diplomasya ang isinagawa sa pamamagitan ng taunang balikatan exercises. Sa edisyong ito ng taon, humigit kumulang 16,000 tropa mula sa Estados Unidos at Pilipinas ang sabay-sabay na maglulunsad ng malalaking operasyon. Ito ang pinakamalaking bilang ng kalahok sa kasaysayan ng nasabing ehersisyo. Ngunit higit pa sa dami ng tropa, ang tunay na pambihira sa pagkakataong ito ay ang pagsasagawa ng mga aktibidad na lampas na sa teritorial na tubig ng Pilipinas. Isang desisyong sumasalamin sa lumalawak na pananaw ng parehong bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Sa mga itinakdang senaryo ng balikatan ngayong taon ay kabilang ang simulated destruction ng isang barkong pinaghihinalaang banta sa maritime domain. Ang muling pagbawi ng isla na kontrolado ng tinukoy na hostile forces at ang serye ng complex navigational drills sa mga karagatang may mataas na tensyon, lalo na sa mga bahagi ng South China Sea na inaangkin ng China. Ang mga eksersisyong ito ay hindi lamang para sa pagpapakita ng lakas, kundi bilang praktikal na pansasanay sa kung paano tutugon ang magkatuwang na puwersa ng Amerika at Pilipinas sa aktwal na senaryo ng militarisasyon at posibleng digmaan. Isa ring makasaysayang bahagi ng balikatan ngayong taon ang aktibong partisipasyon ng Philippine Coast Guard. Sa unang pagkakataon, ang ahensya na pangunahing responsable sa proteksyon ng ating maritime domain ay magiging bahagi ng mismong mga simulation drills. Kabilang na ang mga senaryo ng pagharap sa maritime harassment, boarding procedures at maritime interdiction operations. Ang hakbang na ito ay sumasalamin sa pagtaas ng papel ng Coast Guard sa mga aktwal na insidente sa dagat, lalo na sa mga lugar kung saan sila ang unang linya ng depensa sa harap ng mga agresibong hakbang mula sa dayuhang mga barko, partikular na sa may Second Thomas Shoal. Hindi rin maikakaila ang lumalawak na suporta ng international community sa mga hakbang ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang lalahok ngayong taon ang isang French naval contingent na magpapadala ng isang frigate upang maglayad kasabay ng mga barko ng Pilipinas at Amerika sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Bukod dito, 14 na iba pang bansa mula sa Asia at Europa, kabilang ang Japan at India, ang nakatakdang magsilbing observer sa mga pagsasanay. Ang kanilang presensya ay may simbolikong bigat, isang pahayag ng kolektibong interes sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi pinalampas ng China ang kaganapang ito. Sa isang pahayag mula sa kanilang Foreign Ministry, mariing kinondena ng Beijing ang pagsasagawa ng balikatan, lalo na ang pagsasangkot ng mga puwersang mula sa labas ng rehiyon. Tinawag itong isang anyo ng saber-rattling na hindi anila makapagbibigay ng seguridad kundi magbubunsod lamang ng mas matinding panganib sa rehiyon. Sa isang press conference, binalaan ni Foreign Ministry spokesman Lin Jian ang mga bansa na lumalahok sa mga ganitong uri ng ehersisyo na aniyay nagpapasimula ng kaguluhan sa halip na kaayusan. Isang diplomatikong pahayag na bagamat may balabal ng pananalitang formal ay puno ng paninindak. Sa kabila ng mga babalang ito, matatag ang tindig ng Pilipinas. Sa kakatapos lamang na trilateral summit kasama ang Estados Unidos at Japan, muling pinagtibay ng pamahalaang Pilipino ang kahalagahan ng kanilang ugnayan sa dalawang kaalyado. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang pagpapalakas ng defense cooperation ay isang sovereign choice ng Pilipinas, isang karapatang hindi dapat hadlangan ng anumang bansa. Idiniin rin na ang nasabing alyansa ay may layuning hindi lamang militar, kundi upang itaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa buong Indo-Pacific region. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng pagpapalitan ng sundalo at barko. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya sa larangan ng pandaigdigang seguridad. Sa harap ng lumalawak na banta ng unilateralismo at panggigipit sa mga bansang mas maliit, ang pag-uugnay ng mga kaalyado ay isang senyas na hindi pinapayagan ang pananakot bilang pangunahing tuntunin sa ugnayang pandaigdig. Ang balikatan ngayong taon ay hindi na lamang ehersisyo. Ito ay pahayag
posisyon at paninindigan. Habang patuloy ang pagmamatag ng buong mundo sa mga kaganapan sa South China Sea, malinaw na ang larangan ng diplomasya at lakas ay muling nagsasalubong sa rehiyong ito. Sa pagitan ng mga barkong pandigma at mga salitang formal, ang hinaharap ng rehiyon ay maaaring mahubog. Kung hindi ng kasunduan, ay ng kapangyarihang handang manindigan para sa kapayapaan. Ang tanong, sino ang magpapatuloy at sino ang aatras sa harap ng tumitinding unos ng panibagong siglo ng pandaigdigang tunggalian?